Development Specialist. Magandang umaga po at maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak, Prof. Nina. Yes, good morning, Miss Lala. Isang magandang linggo sa ating lahat. Opo, eto na, diretso ko na po agad ang katanungan ko, no? Dahil nga sa nangyari talaga na balita, di ba, kamakailan lamang na iniuugnay po sa influensya o maaring exposure ng bata na namaril at nakapatay sa Tacloban City sa kanyang paglalaro ng online games. Totoo ho ba na may epekto po sa pag-uugali o behavior ng bata kapag expose siya sa mga online games, lalo na kung lulong na? Okay. Maraming pag-aaral na nagsasabi, Miss Lala, na yung early exposure sa mga video games, especially sa mga violent video games, ay Mm. ano talaga, nagkakaroon ng epekto sa isang bata. Pero Oo. hindi lang siya yung talagang kumbaga sole reason na pagka in-expose mo agad ay violent na agad Oo, oo. bata. Oo, pero meron siyang factor at malaki yung factor na yon. Okay. Pero posible bang umabot o humantong sa punto na gawin mo talaga literal? Yung nilalaro mo na barilan online, gagawin mo talaga sa totoong buhay? Well, kasi yung nandoon sa involved sa ano 'no, sa Tacloban ay, hindi naman na yung talagang bata na parang hindi nila alam kung ano yung reality kasi puwede yon kung ito ay mga nasa grade school, preschool, grade school Mm. at hindi niya alam na, puwede palang makapabaril o Oo. makapatay itong Actually, baril na may ito. anggulo nga na pinagplanuhan talaga, 'di ba? Alam nila kung anong Oo, alam nga nila na hindi naman tayo makukulong. Alam mo 'yon, may mga gano'n, eh. yes, oo, Oo. oo. Kaya nga more than looking at it na hindi ano, baka hindi nila alam na makakapatay sila, siguro ang magandang tanong, ano yung nag-udyok? Ano yung ibig sabihin mas malalim yung problema na pinagdadaanan nitong batang ito para ngayon umabot doon sa ganong level at talagang papatay ka na at gagawin mo ng makatotohanan yung nilalaro mong video game. Yung isa sa angulo titingnan binubuli daw. Pero Mm, sa ganitong sitwasyon, mm, para umabot nga 'no, humantong sa gano'n na makapatay ka at makasakit ka ng maraming tao, ano mm. ba 'to, posible bang meron talaga siyang karakter na mapusok? Kasi may nag-text dito, sabi ni Sir Eric sa Peralta, sabi niya, may karakter na daw kasi ang bata nasa sinapupunan pa lang. It's not really about maaaring nakakaapekto rin yung pagpapalaki, yung environment ng Mhm. kanyang ginagalawan, pero may karakter na daw. So, posible bang talagang mapusok yung bata o mainitin ng ulo o hindi ko alam. Ano bang Oo, totoo ba yun? oo. Sa aking ano sa aking practice wala pa akong nakita o sa paniniwala ko din, wala akong, nakita na isang batang pinanganak na masama na or yon mapusok na at meron na Oo, silang, kaya na nilang pumatay. So ito yung ang nangyayari dito yung environment kasi yung nagpo-provide oo, ng ano na yun, nung push na yun, eh. Kasi kailangan kunyari kung ang isang bata ay lumaki sa environment na ang violence ay normal oo, at, nagkakasakitan o siya ay sinasaktan. Normally rin kasi yung mga nambu-bully sa school ay nabu-bully sa bahay. So wala naman silang way to get even, siyempre lalo na kung kapamilya mo yung nambu-bully sa'yo, oo, magulang mo. Oo, wala naman silang way para gantihan yung ano nila, 'di ba, mm. yung magulang nila. So gagawin nila yon sa eskuwelahan. So it's Okey. more so ano yan, eh, environmental issue. Paanong umaabot sa punto na gano'n maaaring kagalit na galit ang bata? 'Di ba sinasabi, sana nga I have a Oo, heart of a child. Kasi yung puso daw correct. ng bata 'di ba very pure, madaling mag-trust, Oo, madaling magmahal, mm. madaling magpatawad. Paano sa punto na umaabot na gano'n galit yung bata para magawa yung isang krimen, hindi ba? Oo, exactly yan. Actually nung napanood ko yun, that was my first question din. Sabi ko, Oo. grabe yung Mm. galit niya para Mm. umabot tayo sa ganito at hindi 'to na-catch. Kumbaga makikita mo na meron talaga tayong family issue. Oo. Kumbaga, ito ay lumaki sa isang hindi natin sinasabing bayolente yung tahanan agad, Oo. pero posible kasing hindi ito nagabayan. Bakit hindi ito Hmm. nagkakaroon ng pakiramdam na, "Uy, may nakikinig sa akin." Kasi yun nga, yung galit, para siyang naipon na Oo. sobra-sobra at to Pumutok, a oh. point oo, na gusto Oo. kong pumatay. So, ibig sabihin niyan,
matagal na yan. Hindi naman yun nga, hindi naman yung bata na parang pag pinanganak ka, tapos nakita mo agad yung violence, tapos sasabihin mo, papatay na ako. Hindi Yes, naman oo. agad siya ganon. So it's ano yan eh, maraming pangyayari, walang connection, walang Mm. nakikipag-usap, hindi nag-guide, baka masyadong busy ang magulang o wala ang magulang, hindi nakikita, hindi nakakausap. So Oo. lahat yon, ano yan eh, all put in, doon sumabog yung violence na yon. Yung gano'n, mga how long would it take? Posible bang buwan, linggo lang, buwan lang, o mahabang panahon para umabot sa punto na ganito ka-emosyonal yung bata? Mahabang panahon yan eh. Kasi kunyari katulad niya, nasa teenage stage na yan. Oo. Kasi yung teenage stage, ito ay sobrang critical. Sabi ko nga, in a perfect world, critical stage na siya. Kasi developmentally, maraming nangyayari doon sa sa brain at Oo. nagkakaroon ng kung ano-anong mga kaganapan sa bata. So talagang kailangan ng sobrang pag-intindi at pag-guide ng magulang at ng eskwelahan. So ngayon, yung teenager na yan, kung noong bata pa lang, hindi Oo. na yan nagabayan o hindi niya nakakaramdam ng pagmamahal mula sa pamilya, Oo. tapos puwedeng nabubuli pa, feeling o baka mag-isa lang siya, feeling niya pa, ayaw sa kanya ng mga tao sa paligid niya. So lahat yon, pagdating ng teenage na na difficult stage na nga, doon siya ngayon sumasabog at umaabot at posibleng umabot tapos kung exposed pa siya sa violent video game. So lahat Mm. 'yon nagtulak na doon Okey. sa violence. So kung halimbawa, maayos naman ang pamilya, Mm, maayos, may komunikasyon, kaso nahilig lang sa video games yung bata na mm, marahas. So mm. malayong mangyari na maging violent, mainitin ang ulo nung bata kahit na na-expose siya lagi sa mga online games na marahas? Well, puwedeng ano siya, 'di ba, puwedeng hindi ka aabot doon sa papatay kasi to begin with, kung may exposure na yung bata sa mga violent video games, hindi ba dapat ang mga magulang nasusubaybayan kung ano yung Mm. ginagawa sa bahay, 'di Oo. ba? So ngayon 'pag nakikita na natin na, "Anak, parang hindi tama yang, nilalaro Oo. mo," 'di ba, naga-guide mo ngayon yung bata. So hindi aabot doon sa point kasi talagang yung ano natin, yung brain kasi natin, yung brain development natin, hindi naman siya wired na gano'n kabilis yung na nagsi-stimulate ng Hmm. gano'n kabilis, gano'n Oo. katindi. Eh, pero yun kasi yung ginagawa ng mga violent video games or yung technology itself, 'di ba? Masyado siyang fast-paced at Oo. minsan hindi kayang sabayan ng brain natin. Kaya alam mo yung multitasking na yan sa mga bata kaya sila 'di ba nagkakaroon ng lessen attention span. Oh, Mm. hindi ko alam 'no, kasi hindi lang naman dito sa Pilipinas. Actually, nakakagulat nangyari sa Pilipinas, pero marami ng balita 'yan sa ibang bansa. Correct. Marami na rin nga, nalalaman na naglalaro sila ng mga online Mm. games na talagang barilan, talagang madugo, ganyan, mga strategic. Posible ba na dahil lang sa tagal talaga, yung na-addict ka na ba dun sa online games na yun, parang nai-imbibe mo yung naaano mo na yung sarili mo dun sa game na yun na na ano ka na parang, "Okey, sige gawin ko." Sa totoong Yung buhay. addiction na yun, oo, Miss Lala, yung addiction Oo. na yun at talagang umabot ka na sa point na hindi ka na makapag-aral, hindi ka na makapagtrabaho, Mm. so addicted ka na. So talagang umaabot ka na sa parang ang yung init ng ulo mo Yes, kasi oo. mas maiksi na yung pasensya mo, yung tendency mo, yung aggression mo mas tumataas talaga yung level mo. Oo. Yes, posible siyang umabot, pero hindi nga lang siya yung soul na 'pag sinabi natin Okey. matagal kang, oo, exposed ay, Yun lang ang papatay na yan. dahilan. So hindi Oo, malabo na yun lang ang ano, ang, yes, oo. dahilan, oo. Eto sabi ni Miss Ming, nag-text po sa'tin, "Bad Mm, company corrupts good character." O baka hmm. nga kasi ang company niya, puro bad videos, bad online games. Maaari anong edad yung puwedeng mabilis ma-corrupt yung mind nung bata kahit na nagsimula lang sa video games? Oo, siyempre mas bata, mas madaling ma-corrupt, 'di ba? Oo. Kasi very impressionable yung mga, bata sa atin. Kaya nga 'di ba sinasabi na, ng mga eksperto talaga na 2 years old and below, Oo. ang mga bata ay hindi dapat binibigyan ng screen time, zero screen time below 2 years Okey. old. Pagdating ng a little bit older, medyo guided at
konti lang yung screen time. Ang nangyayari po nga ngayon, 'di ba? Pabata ng pabata ang screen ang nagiging babysitter ng ating Mm. mga oo. So, again, maraming factors 'yan kasi yung mga magulang siyempre ngayon dahil Opo. kailangan magtrabaho, busy, Opo. so naiiwanan na talaga at hindi na masyadong nagagabayan yung mga bata na umaabot na sa point na, naku, ito na pala yung mga kalaro niya, ito na pala yung dina-download niyang video games, ito na pala yung mga kausap niya. Oo, oo. Eto may texter tayo, isa siyang criminologist, si Sir Oo. Alex Himan. Sabi niya, ang attitude at behavior daw ay magkaiba. Behavior pwedeng na-adopt lang or nahahawa. Yung attitude po, bata pa, yun na siya. So, Mhm. tama. So, pag talagang meron ka ng particular character o attitude habang bata ka, pananganak ka pa lang. Di ba minsan may bata na, ay bibo tong bata to, ay mahiyain tong batang to. So, meron Mhm. ng innate sa atin, tama? More than the attitude, ang tawag doon ay personality. Okay, ang Okay. ang ang attitude nababago 'yan, okay? At Mm. yung behavior, reaction 'yan doon sa environment, 'di ba? Kung Okay. ang environment natin ay yun nga violent, so ang tendency, ang behavior niyan magiging violent din kasi Mm. nagiging nano-normalize siya. So yung personality, yes, that is something innate. Meron ka na tahimik, Mm. bibo, Yes. yan, friendly, mas introvert. So yun ay meron na, innate na siya. Pero hindi sinasabi na meron kang ganitong personality that's going to be forever. Kasi minsan nagbabago din Ah. yan kung ano rin yung exposure mo sa environment mo. Kunyari, ikaw Okay. ay mahiyain ng bata, yun talaga yung personality type mo. At yung mga magulang mo, for example, mahiyain din. Pero kung na-expose ka, o for example, may mga guro, o meron kang mga ah, magulang na very encouraging, so ngayon, nagkakaroon ka ng lakas ng loob, nababawasan yung hiya, 'di ba? At hindi ka na nagiging gano'n kamahiyain katulad nung bata ka. So, Okay. yun yung sinasabi na personality, oo. Oho. Eto, kasi nung panahon natin, I'm assuming di naman tayo masyadong Yes, nagkakalayo 'no? correct, Miss Lala. Gen Meron X din tayo. oo, 'di ba? Nauso Oo, rin naman 'yan pero actual, like baril, 'di correct. ba? Anong Oo, difference nung actual toy, baril din naman 'yun sa correct, online. Ba't correct, nagiging correct. iba yung epekto? Okay, tama, tama ka doon, Miss Lala. Oo. Yun na yung sinasabi ng magulang 'pag mga kausap ko at problematic sa counseling, 'no? Oo. Kasi ang difference po ngayon, noon yung mga magulang ay mas present, 'di ba? Okey. Kahit na marami tayong exposure kung ano yung mga nakikita natin, baril-barilan o yung mga bad influence friends, pero meron at meron pa rin tayong interaction, 'di ba, communication at saka talagang connection sa magulang. Kasi Mm. again, ang buhay naman nun hindi pa gano'n kahirap. So, most likely, naabutan din natin na hindi naman talaga required. For example, both parents na talagang magtrabaho at hindi gano'n yung Mm. katindi yung traffic, na pagod na sila pagdating sa bahay. Oo. So, oo, merong pag-uusap, so nagkukuwentuhan, "Mommy, ito may yung classmate ko kinuwento sa akin, binilan siya ng Mm. baril." Then Oo. you're able to ano, 'di ba, say Process na, agad or oo, process. intervene. Yes, "Oo Oh. anak, o ano, laruan lang 'yan ha." So nabibigyan mo ngayon Kahit pa ng sundot-sundot lang, yes, 'no? oo. Iba yung Kasi dire-diretso minsan tulog ka na nag-o-online pa pala yung correct. bata, 'no? Naku, maraming gano'n. Naku, Oo. oo. Kasi nga dahil yung wifi accessible, 'di ba? Oo. So, alam nila kung kailan sisilipin sila ng magulang nila, magtutulog-tulugan Oo. sila, tapos nun balik na naman sila sa gawain nila. Alam nilang hindi naman na sila iche-check. So, tapos siyempre Oo. pagod na rin yung magulang or yung iba talagang, OFW yung parents, kasama lang nila for example sa bahay lolo't lola, tapos hindi naman techie si lolo't lola. Oo. So, hindi alam kung Hindi ano na ang mm. gaganap, Oo, hindi na oo. rin alam talaga kung anong naa-access. Actually, mas magaling pa talaga sila Correct, sa internet, eh. Tsaka hindi, tsaka sa ano, sa social media, everything. Ang hirap correct, humabol ng nakatatanda ngayon. Pero ito, oo, correct. may nag-text sa atin, si Alex Mohammed, sa FB naman 'to. Sabi niya, "May kaibigan po ako sa school nila. Dahil daw sa paglaro ng online game, nabarilan." Hindi ko alam Mm. 'to, tulad ng COD. Ano 'yun?
COD, anong game yon? Basta may game, nagmumura Mm. na, nagsasalita na ng mga word na papatayin yung kaaway Hmm. niya. Mm. Mm. So, hindi niya nabanggit kung may family problem. So, I think na-addict na lang siya. So, pag ganito ba na wala namang mako-connect sa pamilya kasi maayos naman, magulang. Hindi naman natin sinasabi kasi lagi na pasaway o hindi maayos yung magulang, 'di ba? Maari kasi ngang na pwedeng nasa addiction stage na ba 'to itong kondisyon nung tinext sa'tin yung kaibigan niya kaya nagbabago na rin yung ugali. Yes. Kaya nga siguro Miss Lala, hindi naman natin again sinasabi na, yun nga, magulo ang pamilya o Oo. walang ano, pero kasi yung connection napakaimportante yun, eh. 'Di ba kasi yun yung pinaka-basis mo ngayon. For example, bago malulong yung bata na yan sa video games, 'di ba dapat may nakikita na tayong changes, na Oo. meron na yang, ayaw ng sumabay lumabas sa ating kumain, 'di ba Ayun, dati oo. Ano 'di pa? ba? Ayan, importante yan, Prof. Kasi yan ang gustong Oo, tanongin din ng mga magulang kasi hindi naman din nila alam kung ano correct. naaapektuhan na. So ano yung mga dapat naming bantayan sa mga anak namin kung talagang maaaring eto nga nalululong na sa mga online games na marami. Yes. So hindi na Oo. sumasabay sa pagkain, ayaw na. Oo, isa na Oo. yon. Siyempre based again sa pagkakilala mo sa anak mo. Kunyari Mm. kung dati napakabibo niya, nagkukuwento Oo. sa'yo, ngayon ayaw ng makipag-usap kahit anong try mong itanong wala yang Okay. sagot. Dati kasabay maaaya mo yan sa mall o kung Oo. magsisimba kayo, ngayon ayaw na rin sumama. Nakikita mo ngayon bakit mas mainitin na yung ulo, bumababa na yung grade sa school. Mm. Ba, puwede kang humingi rin ng feedback, mas magandang humingi ka rin ng feedback sa eskuwelahan. Ano bang sinasabi ng teachers? Baka mamaya ang dami na palang hindi sina-submit na requirements, Mm. hindi mo alam. So, yung mga gano'ng changes kasi 'pag nakikita mo na yon, dapat nag-i-intervene na ngayon ang magulang, 'di ba? Para hindi Okay. umabot doon sa level na lulong na siya doon sa video games na, "Anak, may problema ba tayo?" 'Di ba? Okay. Ano ba ang maitutulong ni nanay at ni tatay, mag-usap tayo, 'di ba? Kasi Okay. kadalasan yung mga bata na nalululong sa video games at sa mga batang nakakausap ko, sabi nga nila, "Wala naman kaming makausap pagdating sa bahay, wala rin naman so, Hmm. ang feeling nila yung mga kalaro nila at yung mga nakakausap nila doon sa laro na yon mas nakakaintindi sa kanila. So, doon sila kumo-connect. So, Oo, kasi ano na yan, oo, alam ko ano na yan, ang labanan niyan international na, 'Di correct, ba? oo, So, napakadami mo oo. ng kausap na hindi mo alam ang itsura, 'di ba? Yes, Nung oo, kausap mo hindi oo. mo alam kung ano ba 'to, matino ba 'to, na lagi mo ng kalaro. Pero ito yung isa lang medyo mahirap Oo, din sa magulang. Nabanggit niyo na halimbawa ay ayaw na ngang sumama, 'di ba meron namang stage sa bata lalo na sa teenagers na mm, parang nag-a-isolate pero normal daw yes, 'yon. 'Pag lalo mo daw pinipilit lalong lalayo ang loob. So, paano babalansehin ng magulang 'yon? correct. Talagang may phase 'yun kaya nga dapat kilala mo yung iyong anak, 'di ba? Hindi Oo, naman kasi all the time, hindi yan sasama. So okey. meron yang mga pagkakataon na, tara 'di ba parang, kung ano basketball tayo o kung ano man yung, puwede mong iaya doon sa bata Okey. based doon sa interest Niya, niya. okey. Oo, ayain mo siya. So, kita mo ngayon kung consistently ayaw kang kasama, consistently gusto niya 'yan dati, Mm. yung interest na 'yan, ba't ayaw niyang sumama sa'yo ngayon? So again, hindi ba dapat magtaka na tayo bilang magulang or mag-investigate tayo, ano bang pinagdadaanan ng anak ko? Mm. Medyo mahirap 'yun basta lang, patience lang. Sabi ko nga Patience talaga, oo nga, presence, hindi mo alam Isala. kasi minsan lalong lumalayo kapag, "Ang kulit mo mommy, 'di ba, daddy?" Minsan parang gusto nila, "I know what I'm doing." 'Pag ginanon Hmm, mo na, 'pag ginanong ka oo, na, naku paano na 'to? Pero oo. mamaya mayroon na palang nangiimpluwensiya na mali, hindi Kaya ba? kaya nga dapat ang mga magulang or ang tahanan ang unang influencers ng Mm. bata, 'di ba? Habang nakikita nila kasi yung bata naman nagsa-start na
family talaga or kung sino yung nakakasama nila nung bata sila, yun yung nag-i-influence sa kanila. Saka lang naman papasok yung outside force. Oo. Eto Oo. naniniwala kasi tanong natin kung talagang naniniwala ba yung mga listeners natin na nakakaapektong online games sa criminal behavior. Sabi ni Sir Alfred, oo daw, yung violent games Mm, nakaka-influence pero paliwanag po ni Prof. Nina, hindi lang mm, yon solely. mm. Yes. Imposible na online game lang, no? Oo, yes, oo. Oo, hindi meron pa yung ibang factors. Posible ba na may case yung bata? Alam mo yun, yung merong kondisyon yung bata? Yes, puwede din Like yun what minsan, condition? it could be conduct disorder kasi yung mga bata na merong CD or conduct disorder, Oo. talagang yung aggression nila ay kakaiba. Makikita mo na yan na for example, yung kunyari sa mga animals, gusto Oo. naninipa, yung gusto daw nilang Oo. saktan, yung mga gano'ng mga behavior, yung pagsisinungaling nagiging very ano lang siya, natural to them. Mm. Pagnanakaw, yung mga small things Oo. sa eskuwelahan, sa bahay. So yun ay mga subtle, signs na puwedeng, ipatingin natin sa mga espesyalista kasi yun nga, baka meron conduct disorder itong batang ito. Yung bipolar, posible ba yun? Kasi Mm. ano, yung 'di ba extreme extreme tawag niyan, emotions? Emotions, Puwede oo. bang umabot sa ganito? Well, extreme emotions pero kaya nga napakaimportante, Miss Lala, na 'pag ikaw ay may bipolar, ay meron talagang gamot na nagre-regulate kapag Oo. ikaw ay nasa manic or depressive state. Kasi nga Oo. 'pag nandun ka sa manic state, medyo talagang parang grabe yung high, 'di ba? Grabe yung Oo. taas ng taas ng emosyon, okey? So, Yes. kailangan ma-regulate 'yun. 'Pag nandun ka rin sa low, grabe din yung pagka-low nung emotion. Oo. Kaya nga 'di ba, kaya nga sinasabi ngayon na dapat maging very comfortable na tayo na magpatingin sa mga espesyalista para ngayon naagapan kung kinakailangan na uminom ng gamot, ay uminom ng gamot para nare-regulate. Oo, ito may nag-text sa FB naman natin si, Isko Francisco. Sabi niya noon daw sa kanila may bully, pero 'pag bulihan niyan, sige suntukan kayo, ta's Oo, lalabas. Pero after daw no'n friend na sila ulit. Pero ngayon correct. daw iba na. Oo nga, 'di ba yung nagkakaaway, may gano'n lang talaga stage, Yes, nagkaangasan, yes, nagsuntukan, pero friends na ulit. Eto iba yes, na umaabot sa krimen yung kanilang yes. away. Oo, kasi yung exposure na, 'di ba even ngayon 'pag nanonood tayo ng mga balita, 'di ba dati kapag ako natatandaan ko noong bata, pagka nanonood o napapakinggan nating may pumatay, may Mm. sumaksak, parang sobra siyang kakaiba at hindi Oo. parang kinakabahan ka or parang Yes. nakakatakot yung balita. Pero ngayon 'di ba parang kahit kumakain tayo, kahit ano yung nagkukuwentuhan tayo na binabasa natin, nadidinig natin, napapanood natin, minsan yung very graphic pa yung nakikita Yes. natin. Okey naman, 'di ba? Kasi na ano na siya, na ano na tayo, na-desensitize na tayo sa violence. Oh, Naging normal nakakalungkot yun siya. parang Mm, nasanay na. Siguro pang-uli, moving forward I'm still hopeful na tayo kasi ang magagabay sa susunod na henerasyon at puwede natin 'tong maagapan. Ika nga, mas marami pa tayong maililigtas. So siguro mensahe lamang po, ano yung dapat gawin, yung mga dapat ngayon kahit na wala siguro kaming na maaaring mga magulang na wala pang nakikita na signs kagaya nung sinasabi niyo, correct. ano yung mga puwede nating gawin para hindi na umabot doon? Oo, naku, so mga magulang ang aking suggestion lang po, napakaimportante po talaga ng connection. Yung connection na yon, pakikipag-usap, kikilalanin po natin ang ating mga anak para malaman natin kapag may mga changes o pagbabago sa kanilang mga behavior. Palagi po tayong kamustahin sila. 'Pag Mhm. sinabi nating kamustahin, hindi lang po dahil sa grades o sa mga ibang mga bagay lang kung hindi sila mismo. Anong ginagawa nila sa eskuwelahan, Mm. sinong kausap nila, sino ang mga kalaro nila. Para ngayon nakikita natin, nasusubaybayan at yung exposure din po sa atin sa social media o sa mga video games, bawasan po natin. Kaya tayong mga magulang, bigyan po natin sila ng alternative activities para meron silang gagawin. Kasi talagang nagiging default na po ang Yes. computer kapag wala na silang gagawin. So bigyan po natin sila engage in sports, in arts, kung ano pong mga other activities para ngayon
meron sila pong outlet. Kapag Yes. sila ay nasa stress or nagiging aggressive na sila, meron lalabasan yung ganong energy level po Opo. nila. Yun, nako, malinaw na malinaw po. Prof. Nina, maraming salamat as always. Marami po kami natutunan. Ingat po kayo. Happy Sunday. Thank you, Miss Lala. Salamat po. Prof. Nina Era, Child and Adolescent Development Specialist po ang ating nakapanayam, mga kapuso.